Good morning. Our lesson is all about finding GCF and LCM using continuous division. Ano nga ba itong GCF na to at LCM at napakatagal nang hinahanap, hindi pa rin makita-kita? Greatest common factor. Factors are numbers we multiply together to get another number. When we find the factors of two or more numbers and found some factors that are the same, they are called common factors of the set of numbers. Then the largest of them is called greatest common factor. So pag sinabi daw nating factor, yun yung minumultiply to get another number. For example, what are the factors of 12? So syempre 2 times 6, kasi 2 times 6 ay 12. And 3 times 4, because 3 times 4 is 12. What are the factors of 16? 2 times 8. Kasi 2 times 8 ay 16. And 4 times 4 ay 16. So, those are factors of 16. Yun daw magkatulad na factors ng dalawang numero, dalawa o higit pang numero, ang tawag daw doon ay common factors. So, dito sa 12 at 16, ang common factors are 2 and 4. Kasi meron silang parehas na factors na 2 and 4. Then the largest common factor is called greatest common factor or GCF. Yun daw pinakamalaki. So yun na ang ating greatest common factor or GCF. So alin ang pinakamalaki diyan sa dalawa, 2 or 4? So ang ating greatest common factor is 4. Ano naman ang least common multiple? We can get a multiple of a number when we multiply it by another number. The list of multiples of a set of numbers are called common multiples, while the least common multiple is simply the smallest common multiple of a number. Okay, pag sinabi naman daw nating multiple, makukuha natin yon pag minultiply natin yung number sa isang number. Halimbawa, what are the multiples of 4? Siyempre, ang unang multiple ng 4, yung sarili niya. 4. Then, 4 times 2, 8. Yun ang sumunod na multiple niya. 4 times 3, 12. Sumunod na multiple niya, 4 times 4, 16. Or, pwede nyo siyang i-add ng paulit-ulit. 4 plus 4, 8. Plus 4, 12. Plus 4, 16. Plus 4, 20. And so on and so forth. How about the multiples of 5? So, ang multiples ng 5 ay 5 plus 5, 10, plus 5, 15, plus 5, 20, plus 5, 25, and so on and so forth. Yun daw magkatulad na multiple, ang tawag daw doon ay common multiple. Dito ang common multiple niya ay 20 at 40. So marami pa yung common multiple. Kung i-add natin, walang katapusan yan eh, kung magbibigay tayo ng multiple ng mga number na yan. So syempre, yung pinakaunang magkaparehas na multiple, yun ang least o yung pinakamaliit. Kasi yung unang nagkapareho, yun ang pinakamaliit. Pag nag-add ka, mas malaki na yun. Dun sa multiple na yun. Therefore, the LCM of 4 and 5 is 20. So, ang tawag sa method na to, ng pagkuha ng LCM ay tinatawag na listing method. Pero meron tayong mas effective na paraan sa pagkuha ng GCF at LCM. So, ito yung tinatawag na continuous division. So, how do we find the GCF using continuous division? So, we have the steps. Write the numbers horizontally and find a prime number that will divide all the numbers if possible. Okay, halimbawa, find the GCF of 24 and 32. So, isusulat natin horizontally. Yan.
24 tsaka 32. Sa hahanap daw tayo ng prime number na pwedeng pan-divide sa kanila. Siyempre, pag dinivide mo, dapat walang remainder. Ano ba yung tinatawag na prime number? Ang mga prime number, yung mga number na dalawa lang ang factors. Yung sarili niya, tsaka 1. Ang halimbawa ng prime number ay 2. Kasi ang factors lang 2 ay 2 times 1. Ano pa? 3. Kasi ang factors lang ng 3 ay 3 times 1. So, ano pa? 5, 7, 11. So, huwag kayong mag-alala kasi bihira na maggamitin yung malalaking numero. So, karaniwan, 2, 3, 5 hanggang 7 lang eh. So, yun lang naman ang karaniwang ginagamit na prime divisors na pan-divide. So, dito sa 24 at 32, ang ginamit na prime number na pan-divide o prime divisors ay 2. 24 divided by 2 is 12. Susulat nyo doon sa baba. 32 divided by 2, 16. So, yun yung rule number 2. Divide by the prime numbers and write the quotient below the dividends. Isusulat nyo dun sa baba. Number 3, third step, continue the process until all the numbers have no common prime divisor. So, magdi-divide lang tayo ng magdi-divide sa prime number hanggang wala na tayong pwedeng ipan-divide na prime divisor o hindi na pwedeng i-divide sa isang prime number. So, pwede pa bang i-divide ang 12 at 16? Pwede pa. Sa ang prime number sa 2. 12 divided by 2, 6. 16 divided by 2, 8. So, pwede pa bang i-divide ang 6 tsaka 8? Pwede pa. Sa prime number na 2 ulit. 6 divided by 2, 3. 8 divided by 2, 4. So, ano yung final step para makuha natin yung GCF? Multiply the prime divisors and the product will be the GCF. Imu-multiply natin yung divisor o yung mga prime number na ginamit natin. At yung product daw noon ay yun ang ating GCF. So, ang pinang-divide natin ay 2 na prime number. So, 2 times 2 times 2 is equal to 8. So, GCF is equal to 8. Paano kung tatlong numero naman? Halimbawa, find the GCF of 24, 12, and 36. So, the same procedure. Write horizontally yung 24, 12, and 36. Ano kaya ang pwedeng ipan-divide na prime number? So, 2. 24 divided by 2, 12. 12 divided by 2, 6. 36 divided by 2, 18. So, pwede pa bang i-divide ang 12, 6, at 18 sa isang prime number? So, pwede pa. Anong prime number? Sa 2. 12 divided by 2, 6. 6 divided by 2, 3. 18 divided by 2, 9. So, pwede pa bang i-divide ang 6, 3, at 9? So, pwede pa sa prime number na 3. 6 divided by 3, 2. 3 divided by 3, 1. 9 divided by 3, 3. Pwede pa bang i-divide ang 2, 1, at 3? Siyempre, hindi na pwede. So, ano yung mga ginamit nating prime number na pan-divide o prime divisors? So, yung 2, yung dalawang 2, tsaka isang 3. Therefore, our GCF is equal to 2 times 2 times 3 is equal to 12. How do we find the LCM using continuous division? So, the same procedure lang naman sa pagkuha ng GCF. Una, i-write natin horizontally. Halimbawa, find the LCM of 24 and 32. So, sinulat natin horizontally. Then, ganun din, hahanap ka ng prime number na pwedeng ipan-divide. Siyempre, 2. 24 divided by 2, 12. 32 divided by 2, 16.
So, pwede pa bang i-divide ang 12 tsaka 16? Sa anong prime number siya pwedeng i-divide na walang remainder? Siyempre, sa 2. 12 divided by 2, 6. 16 divided by 2, 8. 6 at 8, pwede pa bang i-divide? Pwede pa sa 2. 6 divided by 2, 3. 8 divided by 2, 4. So, 3 tsaka 4. Ito ang pinagkaiba ng LCM sa GCF. Sa LCM, pwede kang mag-divide ng isa. Isa lang. Para yung number sa final row ay maging prime number din. Sa GCF, hindi pwedeng isang number lang i-divide mo. Dapat lahat. So, yung 3 at 4, yung 4, pwede mo pang i-divide sa 2. 4 divided by 2, 2. Hindi mo naman dinivide yung 3. I-bring down mo na lang. Then, paano natin makukuha yung LCM? I-multiply natin yung pinang-divide natin o yung prime number na pinang-divide natin. Ilang 2 yun? 4. Ang pinagkaiba lang sa GCF, pati yung number sa final row, kasama yun. Ito yung 3, tsaka 2. So, ang i-multiply natin, 4 na 2, isang 3, isang 2. So, 2 times 2 times 2 times 2 times 3 times 2 is equal to 96. So, our LCM is 96. So, paano kung tatlong numero? Find the LCM of 24, 16, and 8. Same procedure. Write horizontally. Saan pwedeng i-divide ang 24, 16, at 8 na prime number? So, 2. 24 divided by 2, 12. 16 divided by 2, 8. 8 divided by 2, 4. 12, 8, tsaka 4. Pwede pa bang i-divide? Pwede pa. Sa 2 ulit. 12 divided by 2, 6. 8 divided by 2, 4. 4 divided by 2, 2. So, 6, 4, tsaka 2. Pwede pa bang i-divide sa isang prime number? So, pwede pa. Sa 2 ulit. 6 divided by 2, 3. 4 divided by 2, 2. 2 divided by 2, 1. So, same procedure. I-multiply natin yung pinang-divide natin. Yung tatlong 2. Ito yun. Kasama yung nasa baba, nasa final row. Bakit hindi ko na sinama yung 1? Kasi yung 1 ay hindi naman prime number. At saka kahit naman i-multiply mo sa 1, yung pa rin ang sagot. Hindi naman maaapektuhan. So, ang mangyayari, 2 times 2 times 2 times 3 times 2 is equal to 48. Learning task 1. Find the GCF using continuous division. Number 1, 12, 16, and 20. Find the GCF of 12, 16, and 20. So, ano kayang prime number ang pwede nating ipan-divide dito? So, tama. 2. 12 divided by 2. 6. 16 divided by 2. 20 divided by 2. 10. So, 6, 8, tsaka 10. Pwede pa ba natin itong i-divide? Saang prime number? So, sa 2. 6 divided by 2. 3. 8 divided by 2. 4. 10 divided by 2. 5. Pwede ba bang i-divide ang 3, 4, tsaka 5? Hindi na. So, what is our GCF?
anong gagawin natin? I-multiply natin yung pinandivide natin na prime number, yung dalawang 2. So, 2 times 2 is equal to 4. So, ang ating GCF ay 4. Number 2, 18, 24, 30. Anong prime number kaya ang pwedeng ipandivide dito nang walang remainder? Siyempre sa 2, 18 divided by 2, 9. 24 divided by 2, 12. 30 divided by 2, 15. So, 9, 12, tsaka 15. Pwede pa bang i-divide? Saang prime number kaya pwedeng i-divide? 3. 9 divided by 3, 3. 12 divided by 3, 4. 15 divided by 3, 5. 3, 4, 5. Pwede pa bang i-divide sa isang prime number? So, hindi na pwede. Anong gagawin natin? I-multiply natin yung pinandivide nating prime number, yung 2, tsaka 3. So, 2 times 3 is equal to 6. So, GCF is equal to 6. 3. What is the GCF of 15, 9, and 12? Saang prime number pwedeng i-divide ang 15, 9, at 12? 3. 15 divided by 3, 5. 9 divided by 3, 3. 12 divided by 3, 4. So, 5, 3, tsaka 4. Pwede pa bang i-divide ang 5, 3, tsaka 4? So, hindi na pwede. So, ano lang yung pinandivide natin? 3. Therefore, our GCF is 3. Kasi sa isang number ka lang nag-divide. Hindi mo na i-multiply yun. So, learning task 2. Find the GCF of the following numbers using continuous division. Number 1, find the GCF of 24 and 56. Saang prime number mo pwedeng i-divide ang 24 at 56? 2. 24 divided by 2, 12. 56 divided by 2, 28. Pwede pa bang i-divide ang 12 at 28 sa isang prime number? So, pwede pa. Saan? Sa 2. 12 divided by 2, 6. 28 divided by 2, 14. Pwede pa bang i-divide ang 6 at 14? Saang prime number pwedeng i-divide? Sa 2 ulit. 6 divided by 2, 3. 14 divided by 2, 7. Pwede pa bang i-divide ang 3 at 7? So, hindi na. I-multiply na natin yung pinandivide natin na prime numbers, which are tatlong 2. So, 2 times 2 times 2 is equal to 8. Number 2, find the GCF of 18, 27, and 36. Saan natin pwedeng i-divide yon? Sa 3. 18 divided by 3, 6. 27 divided by 3, 9. 36 divided by 3, 12. 6, 9, at 12. Pwede ba bang i-divide? Saang prime number? Okay, sa 3 ulit. 6 divided by 3, 2. 9 divided by 3, 3. 12 divided by 3, 4.
2, 3, tsaka 4. Pwede pa bang i-divide? So, hindi na pwede. So, multiply natin yung dalawang 3. 3 times 3 is equal to 9. So, number 3, 16, 24, and 32. Sa ang prime number, i-divide yon sa 2. 16 divided by 2, 8. 24 divided by 2, 12. 32 divided by 2, 16. So, 8, 12, and 16. Sa ang prime number, i-divide sa 2 ulit. 8 divided by 2, 4. 12 divided by 2, 6. 16 divided by 2, 8. 4, 6, at 8. Sa ang prime number, pwedeng i-divide. So, sa 2 ulit. 4 divided by 2, 2. 6 divided by 2, 3. 8 divided by 2, 4. So, ano yung pinang-multiply natin? Pinang-divide natin? Yung tatlong 2. So, i-multiply natin yun. 2 times 2 times 2 is equal to 8. Learning task 3. Ito naman LCM. Find the LCM of the following numbers using continuous division. So, what is the LCM of 30 and 24? Saang prime number pwedeng i-divide yan? Sa 2. 30 divided by 2, 15. 24 divided by 2, 12. Pwede pa pang i-divide ang 15 at 12 sa isang prime number? Anong prime number yon? 3. 15 divided by 3, 5. 12 divided by 3, 4. So, saan pa pwedeng i-divide ang 5 at 4? O aling number lang dyan ang pwede nating i-divide para maging prime number? So, ang 5, hindi na natin pwedeng i-divide dahil yon ay prime number na. Yung 4, pwede pa dahil yun ay composite. So, di-divide natin siya sa 2. Siyempre, yung 5, i-bring down na lang natin dahil hindi naman natin yung dinivide. 4 divided by 2, 2. Then, i-multiply natin yung divisor, yung 2, 3, tsaka 2, tsaka yung natirang number sa final row, yung 5, tsaka yung 2. So, 2 times 3 times 2 times 5 times 2 is equal to 120. Number 2, 27 and 45. Saang prime number kaya pwedeng i-divide yon? 3. 27 divided by 3, 9. 45 divided by 3, 15. Pwede pa bang i-divide ang 9 tsaka 15? So, sa 3, pwede pa. 9 divided by 3, 3. 15 divided by 3, 5. So, hindi na pwedeng i-divide ang 3 tsaka 5 dahil prime number na yon. So, i-multiply na natin yung divisor, dalawang 3, tsaka yung natira doon sa final row na 3 tsaka 5. So, 3 times 3 times 3 times 5 is equal to 135. Number 3, 16, 24, 30. Saan pwedeng i-divide yon? Sa 2. 16 divided by 2, 8. 24 divided by 2, 12. 30 divided by 2, 15. So, pwede pa bang i-divide ang 8, 12, tsaka 15? Pwede pa. Sa 2. Pero yung 15, hindi natin pwedeng i-divide. Yung 8 lang, tsaka 12. 8 divided by 2, 4. 12 divided by 2, 6. Yung 15, hindi naman natin dinivide. Isusulat lang natin sa baba.
So, 4, 6, tsaka 15. Saan pwedeng i-divide? Sa 2. So, yung 15, hindi na naman natin i-divide. 4 divided by 2, 2. 6 divided by 2, 3. Then, isusulat lang natin yung 15 dahil hindi naman natin siya dinivide. Pag LCM, pwede yun. Pwede ka mag-divide ng 2 tsaka 1. Sa GCF, hindi pwede. Dapat lahat i-divide mo. So, ang natira, 2, 3, 15. Alin dyan ang pwedeng i-divide at saang prime number? So, sa 3. Ang i-divide mo lang ay 3 tsaka 15. Dahil yung 2 hindi mo na pwedeng i-divide. So, isusulat mo na lang yon. 3 divided by 3, 1. 15 divided by 3, 5. So, composite number na lahat yon. Pero sa 1, alam mo na hindi naman composite, hindi naman prime number. Mga prime number na lahat yan. Pero yung 1. So, i-multiply natin yon. 2 times 2 times 2 times 3 times 2 times 5. Hindi na natin isasama yung 1 dahil hindi naman yon prime number at hindi naman makaka-apekto kahit i-multiply natin sa 1 o hindi. So, 2 times 2 times 2 times 3 times 2 times 5 is equal to 240. So, that's all. Thank you. Don't forget to like and subscribe. Bye for now and God bless po. Thank you.